Ang Pasko ay isang makulay at masayang pagdiriwang na ipinagdiriwang tuwing December 25. Ito ay isang tradisyonal na okasyon sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo kung saan ang pamilya at ang mga kaibigan ay nagtitipon-tipon upang ipagdiriwang ang Kapaskuhan. Karaniwang kasama sa selebrasyon ang pagbibigay ng regalo, masasarap na pagkain at makulay na dekorasyon. Ang mga tahanan ay kadalasang nilalagyan ng parol, Christmas lights at iba pang mga dekorasyon. Sa mga simbahan, maring makita ang pagtatanghal ng simbang gabi o Misa de Gallo. Nagtatagal ng 9 na araw bago magpasko. Sa Noche Buena, ang hapunan bago ang pagsilang ni Jesus. Masusing inihahanda ang mga paboritong pagkain tulad ng lechon, hamon at iba pang mga kakanin. Mahalaga rin ang salo-salo sa pamilya kung saan nakakatuwaan, nagbabahagi ng mga kwento. Pagbubukas ng regalo sa umaga ng December 25 ay isang tradisyon na nagpapahayag ng pagmamahalan at kasiyahan. Ang Pasko ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at pagtutulungan. Nagpapasalamat tayo sa biyayang dumarating sa ating buhay. Ang kahulugan ng Pasko ay mas tumitindi kapag na-appreciate natin ang pagmamahalan ng pamilya at mga kaibigan at ang pagkakaroon ng pagkakataon na magsalo-salo sa masiglang hapagkainan. Sa gitna ng mga regalo at kasiyahan, mahalaga ring alalahanin ang tunay ng diwa ng Pasko na naglalaman ng pagbibigayan, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at pag-aalay ng oras para sa mahal sa buhay. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa isa't isa. Papasalamat ako sa mga pagkakataon, pagunlad at pagmamahalan na ating naranasan. Ang Pasko ay pagkakataon na punuin ang ating mga puso ng pasasalamat, pag-asa para sa darating na taon. Isang mapayapang Pasko at masaganang bagong taon at sa inyong pamilya. Once again, this is your brother Lord Wally. Hello? At meron pong gustong bumati po ulit sa inyo. Kamusta po kayo? Bago ako magbigay ng pagbati, gusto ko lang magbigay ng mensahe sa lahat ng mga dumadaan sa ngayon sa matinding problema. Sa bawat araw na dumadaan ka sa matinding problema. Tandaan mo na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para maging masaya, tatag at mas matagumpay. Ang mga pagkakataon na ito ay nagdadala ng mga leksyon, makakatulong sa inyo na maging mas maligaya, mas matagumpay sa hinaharap. Una, huwag mong ikumpara ang inyong sarili sa iba. Bawat isa ay atin ay may kanya-kanyang laban at paglalakbay. Kagaya ko, meron din po akong mga problema na di nyo alam. Ang inyong mga paghihirap ay nagbubukas ng pinto para sa inyong sariling tagumpay. At ang mga paglalakbay na ito ay personal sa inyo. Ikalawa, tandaan mo na ang pagsubok hindi palaging permanente. Kuminsan, kailangan lang natin harapin ang malakas na hangin ng buhay bago tayo makarating sa tamang direksyon. Huwag mawalan ng pag-asa sapagkat sa bawat pagsusumikap mo, mas malapit sa iyong mga pangarap. Huwag matakot humingi ng tulong, lalong-lalo na po sa nasa taas. May mga tao sa paligid mo na handang magsilbing gabay at susuporta sa iyo. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang palatandaan na pagiging bukas, positibong pagbabago. Last na, lalahanin mo ang iyong layunin at mga pangarap. Ang mga pagsubok ay bahagi ng paglalakbay patungo sa iyong mga pangarap at bawat takbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo na mas malapit sa iyong minimithi. Tumindig ka at laban lang ng laban dahil ang pagsubok na ito ay nagbubukas ng pintuan ng mga bagong posibilidad at tagumpay. Ngayong darating na Pasko, nagpapasalamat ako sa mga simpleng sandali ng kasiyahan, masiglang tawanan ng mga kaibigan at sa mga pagkakataon na magsilbing inspirasyon sa iba. Ang mga paboritong kwento ng mga pamilya, mga ngiti sa mukha ng mga mahal sa buhay at ang mga mainit na pagtanggap ng mga kaibigan ay nagbibigay linaw sa kahulugan ng pagmamahal. Pasasalamat din sa mga pagkakataon na magbigay at magserbisyo sa kapwa na nagbibigay saya hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa sarili natin. Ang mga pagkakataong ito ay nagpapalalim sa ating ugnayan at nagbibigay sa isa sa ating pag-iral. Nagpapasalamat ako sa mga aral na aking natututunan, sa mga pagkakamali na nagbukas ng mga pinto ng pagunlad at sa mga pag-asa na dala ng bawat paglubog ng araw. Ang Pasko ay isang panahon ng pasasalamat, pagbibigay halaga sa mga bagay na tunay na nagpapayaman sa ating buhay. Maraming salamat sa mga pagkakataong ito at sana'y maging mapayapa at masagana ang inyong mga Pasko. Alalahanin natin na ang kahalagan ng pagbibigay ay mas mataas kaysa sa anumang material na bagay. Ang tunay ng diwa ng Pasko ay nagsisimula sa pagmamahalan, pagkalinga at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Ito ang mga panahon
panahon na muling bumuo ng koneksyon at palakasin ang ugnayan sa pamilya at ng mga kaibigan. Ang pagbibigay ng oras, pagmamahal, ang pag-unawa ay mas makabuluhan kaysa sa kahit anong mga regalo. Pagtatapos ng taon, hinihikayat ko kayo, hinihikayat kita na magbigay ng inspirasyon, magbigay pag-asa sa iba. Gawin mas makulay ang Pasko ng bawat isa sa ating mga paligid. Maging instrumento tayo sa pagmamahalan, magdulot ng kasiyahan, pamamagitan ng munting mga bagay na nagbibigay sigla sa ating mga puso ng bawat isa. Naway ang Pasko ay maging pagkakataon para palakasin ang pagkakaisa, pag-asa. Merry Christmas nga pala sa nanay kong nasa Canada ngayon, si Lourdes Nanette. 1 week pa lang siya doon at alam kong napakasaya niya na doon at nakita ko na bumata siya. At syempre sa mga tita at tito ko at mga pinsan, Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Alam niyo na, aking may bahay na si Gretel, mga anak ko na si Kuya Caleb, Calix Gray at Ading Ino Blue. At syempre, Merry Christmas sa inyong lahat. At syempre gusto ko lang din po i-shoutout si Police Captain Ludovico Perez, Police Executive Master Sergeant Hiner Talod. Yes sir, Merry Christmas po at sa iyong pamilya. Kay Police Staff Sergeant Arnold Isais, yan, kuya po natin yan, si Kuya Arnold. Siyempre, Police Corporal Jet Ballesteros Gulayan, Police Corporal Roan Soriano. At siyempre, Merry Christmas din kay Police Corporal Romeo Basi Jr. Yan, kabatch ko po yan. At syempre kay Ma'am Dalia Lopez. Yan, nagpapabati rin po ng Merry Christmas. Kay Sir Alvin Berha. Yan, Merry Christmas po sir. Kay Sir Allen Paul Pornilos. At syempre kay JM Rojas, baka makalimutan ko. Sa lahat ng gusto mong pabati po, pasensya na po yung mga hindi ko po na naisulat. Mag-comment lang po kayo o mag-PM po kayo sa page ko para batiin ko po kayong lahat doon. So once again, this is your Brother Lord Wally. Ako po si Brother Lord Wally at ako naman po si Feeling Vlogger. Merry Christmas at may inspirasyon at saya ang dala ng bagong taon. See you in my next video. God bless. Thank you. Peace out.